Posible daw po magkaroon ng isang malaking kaguluhan sa Pilipinas dahil po sa awayan nitong mga politiko. Yan po ang ating pag-usapan ngayon. Hello guys, magandang oras po sa inyong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. Sa lahat ng mga solid sangkay, mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lokasyon. Alright? Para magkakilala din po tayo dito sa YouTube. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. At sa mga nanonood naman po sa YouTube, mga sangkay, eto, 1.3 million subscribers na po tayo. Parami po tayo ng parami, mga sangkay. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, ano pang hinihintay nyo? Click the subscribe down below, click the bell, and click all, mga sangkay, para po lagi kayong updated dito sa ating channel. Alright? So, eto mga sangkay. Maganda pag-usapan to ngayon kasi napapanahon, ayon po kasi dito sa isang eksperto, pagdating po sa politika, itong awayan ni na PBBM at VP Sara maaaring humantong sa isang political crisis kung hindi matitigil. So ano kayang ibig sabihin nito, mga sangkay? Tingnan po natin. Kung walang mamamagitan, kung walang mamamagitan, kung walang makikitang reconciliation sa mga darating na araw o linggo, tingin ko dito magiging intense pa. Okay. Ayon po dito sa isang political analyst na si Professor Dennis Coronacion, isa pong chairman ng UST Department of Political Science. Kung wala daw pong mamamagitan, kung walang makikitang reconciliation sa mga darating na araw o linggo, tingin daw po niya mas magiging intense pa. At kapag naging intense, mga sangkay, alam niyo na po ang posibleng kahantungan nitong malaking problema ngayon na awayan ng mga politiko. Diyos mio marimar. Sa mga darating na araw o linggo, tingin ko dito magiging intense pa. Mas magiging matindi pa ang bangayan sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Grabe, no? Hanggang ngayon, mga sangkay, nasa shock pa rin ako sa mga nangyayari. Kasi tayong lahat naman, mga sangkay, di ba? Bumoto tayo sa dalawang pinuno na ito. Actually, guys, gumawa pa po ako ng kanta, mga sangkay, tungkol po sa kanilang dalawa. Pero sa nakikita po natin ngayon, mukhang malhabo po magkasundo itong dalawang to. Nakikipag all-out war na po ang both side. So, sino ang magwawagi dito, mga sangkay? Ayon sa political analyst na si Professor Dennis Coronacion, sa nagiging takbo ng alitan ni na PBBM at VP Sara, tila walang nakikitang pag-asa na sila ay magkakaayos pa. Naku po. Tila walang nagiging pag-asa na sila ay magkakaayos pa. Actually, nagsalita na po si Vice President Sara Duterte, di ba? Sabi po niya, ayaw na daw po niyang makipag-ayos kay PBBM. So, saan nahantong ito, mga sangkay? Ibig sabihin, it's a sign of all-out war sa part ni Sara at sa part naman po ni PBBM. Ganun po ang nangyayari, both sides, magkakaroon po ng matinding digmaan, pampolitika. So, ang kawawa po dito, tayo mga kababayan. Kasi tayo mga sangkay, umaasa po tayo sa kanila na magiging, kumbaga, magtatrabaho sila para po sa atin. Pero nakikita po natin ngayon, nagkakagulo mga sangkay. Diba? Yung isa, gusto mang-agaw ng pwesto. Yung isa naman, ayaw magpaagaw sa pwesto. So, ganun po ang nangyayari ngayon mga sangkay. Kaya tayo, timbang-timbangin po natin. Huwag po tayo magpapadala pagdating po sa mga awayan ng pampolitika. Tandaan po natin, itong mga sangkay, pwedeng magbago at any moment. Pwede pong ma-disappoint po tayo at any moment. Pero mga sangkay, kung neutral lamang po kayo, kung talagang hindi po kayo panatiko, kahit anong pagbabago ang mangyayari sa kanila, wala pong problema. Hindi na po tayo magugulat, mga sangkay. Nangyayari kasi, masyado po tayong umasa, diba? Uniteam diba? Ngayon, mga sangkay, kamusta yung Uniteam? Ayun, nagbabardagulan po sila. So ngayon, ako, nire-respeto ko ang anumang opinion ng both side.
Basta ako, malinaw po ang akin lamang, magrespetuhan po tayo dito. Ako ay isang pro-government, sumusuporta ako sa ating pamahalaan, mga sangkay, kasi yun naman po ang utos sa atin ng ating Panginoon, na magpasubmit under the authority. Hindi po maging violente. Alright? Pero pagdating po sa mga usaping pampolitika, mga sangkay, itong mga awayan ngayon ng mga politiko, wala po akong pakialam sa mga yan. Ang importante lang natin dito, mga sangkay, ma-discuss po natin ano ang nagaganap. Kasi alalahanin natin na simula na nagkaroon sila ng formal breakup sa kanilang alyansa, yung nagiging trend is that lalo nagiging intense. As time goes by, mas nagiging intense yung kanilang bangayan. True, mga sangkay. Kung dati puro mga mga harmless na rhetoric, ngayon meron ng pagbabanta. Correct, mga sangkay. Kasi dati ayaw po magsalita ng both side eh. Di ba si VP Sara, sinasabi pa po niya na time will come na magsasalita siya. Si PBBM naman, ayaw patulan ang mga kung ano mga banat. Pero this time, both side, nagsalita na po. So saan tayo hahantong na ito, mga sangkay? Dahil dito, posibleng mauwi pa niya ito sa isang political crisis. Ano kayang political crisis ito? Kung ano ba pangayan lang, tapos may impeachment, tapos maaaring maghamon ng mga manawagan sa kanilang mga supporters, magkaroon ng mga prayer rallies, o kaya magkaroon ng another version of EDSA. Yun ang political crisis na nakikita ko. Actually, mga sangkay, nagaganap na po ngayon, di ba? Yung EDSA protest, nandun po sila sa EDSA, mga sangkay, sinisimulan. Hindi ko lang alam kung kakayahanin po nila yung init ng panahon. Kasi ang init po talaga ngayon, delikadong-delikado sa heat stroke yan, mga sangkay. May global warming ngayon eh. Diba? May climate change. So talagang lumalala ang tensyon. But ako, mga sangkay, kalmado lamang po tayo. Huwag po tayo magpapadala sa mga awayan, mga sigalot ng dalawang to, mga sangkay. Tayo ang lugi. Nasabi ko sa inyo, tayo po malulugi kung tayo po ay magpapadala. Hayaan po natin sila. Ako, mga sangkay, bawat vlogger, hinahayaan ko sila. Every opinion, kanila po yan, mga sangkay. Nare-respeto po natin yan. Basta ko, ang akin lang, huwag tayo maging panatiko. Sumunod lamang po tayo kung sino namumuno ngayon, mga sangkay. Kasi siya po yung itinalaga eh. Hintayin na lang, 2028, pagkatapos ayan, magbardagulan sila, sinong susunod na mamumuno. Pero, tingnan po natin, sabi po dito, posible daw pong magkaroon ng political crisis. Sa ano? Kung halimbawa, magkakaroon daw po ng impeachment, which is, ito ay posible mangyari dahil nga po, marami na pong lumabas sa bibig ni VP Sara na ka-impeach na. Tapos maaaring maghamon or manawagan sa kanilang mga supporters, both side, mga sangkay. So, ang dating nito, pwedeng magkaroon ng civil war. Magkakaroon ng prayer rallies, magkaroon ng another version of EDSA. So, hindi po natin alam mga sangkay kung sino dito ang mag-EDSA na magiging matagumpay. Panig ni PBBM or panig ni Sara. Diba? Yun ang political crisis na nakikita ko. Sa ngayon, ayon kay Professor Coronation, wala pang negatibong epekto sa imahe ng Pilipinas sa international community ang nangyayaring hidwaan na ito sa politika. Pero ang gusot na ito ng dalawang kampo ay hindi na dapat anya magresulta ng political instability o kaya naman ay civil unrest na tiyak na makakaapekto na sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayun talaga mga sangkay. Yun yung panganib. Kapag ka nag-civil war po dito, naku po. Kasi may mga supporters si PBBM eh. May mga supporters din po si VP Sara. Pag nagkatagpo ito mga sangkay, alam nyo yung apektado na ito? Yung ekonomiya ng Pilipinas. Kasi marami po mga investors ang mag-aalisan na naman po sa bansa natin. Magmamahal ang presyo ng mga bilihin. Tayo na naman po ang mga kawawa po niyan, mga sangkay. Paalala lamang po natin, 1986, pagkatapos po mapatalsik ni President Marcos nitong Amerika. Amerika kasi ang nagpatalsik sa kanya. Anong nangyari? Ayun, ang Pilipinas nalubog po sa kahirapan. So gusto ba natin mga sangkay na instead na umahon po tayo sa kahirapan, lalo po tayong malugmok at lumubog? Kung anong sitwasyon na may tuturing na isang parang magdudulot ng political instability, hindi maganda
talaga to, lalo na sa mga foreign investors. Yan ang sinasabi po natin. Marami pong mag-aatrasan mga sangkay ng mga foreign investors. Dumadami na pa naman mga sangkay yung mga foreign investors sa ating bansa. Naku po, kapag nangyari to, bagsak na naman ng malala ang Pilipinas. Akala po kasi nila pag mag-EDSA, okay na. Naku po, sinasabi ko sa inyo, malala ang mangyayari sa Pilipinas. Dalawa lang yan. Pwede tayong malugmok ng kaunti o pwede po tayong mas malugmok ng malala sa kahirapan. Para sa bansa natin, kasi imbis na maglagak sila ng mga pondo, o kaya magnegosyo sila dito, baka umatras pa at layuan pa tayo. Yun ang paghandaan natin. Sa mga sasama, mga sangkay, sa EDSA, ako, hindi ko naman pinipigilan. Bahala kayo sa buhay ninyo. Desisyon nyo yan. Pero ito lang tatandaan nyo. Kapag ka nagkaroon po ng krisis, pampolitika, nagkaroon ng civil war, marami pong mga namumuhunan sa Pilipinas ang lalayo sa atin. Kapag nangyari ito, sama-sama tayong lulubog sa kahirapan. Walang pagbabago magaganap, guys. Ang mangyayari, lulubog po tayo. Nel Maribuho. Okay. So ngayon mga sangkay, anong inyong opinion tungkol po dito na nanganganib nga po ang Pilipinas na pwedeng may sumabog na isang malaking kaguluhan? Comment nyo po sa ibabang inyong mga opinion. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito nag-upload po tayo ng mga mahalagang impormasyon, content, nakapupulutan po ng kaalaman at aral. So hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.